Meron po ba tayong mababasa na ang Diyos po ay may tatlong persona? Ay gaya din po sa aking mga binasa kaninang talata sa Isaiah chapter 48 verse 12 to 16 na malinaw doon, Diyos mismo ang nagsasalita, ngunit may inaffirm pa siya na dalawang persona sa Book of Revelation. Ngayon, dahil yan yung sinabi ni Kristo na wala siyang pasimula at walang kawakasan, I am the Alpha and Omega. Ngayon, inaamin mo ba dahil may katangian si Kristo sa ganon na dapat sa Diyos lang at ang tatlong persona na ito ay parihong kinikilalang eternal, tagapaglikha sa loob ng Biblia? Inaamin mo ba na si Kristo ay isa sa persona? Wala pong sinabi si Jesus, ako'y walang panimula, walang katapusan. Sa Synoptic Gospel, kahit po sa John. Wait, ilang minutes? 20 minutes. Okay, ito walang ipitan to, may respeto Larry, gusto ko lang maging malinaw sa akin. Meron ka bang mababasa talaga, yung parang may unawaan ng Muslim, no? Lalo na sa layman's term, na sa Old Testament po ba, meron po ba tayong mababasa na ang Diyos po ay may tatlong persona? Ang isang Diyos, may tatlong persona. Okay na yung tanong na po. Apo, ang isa lang po, isang tanong po. Okay, gaya ng pagpapaliwanag kanina, na sa pag-aaral ng Biblia, lalo ng higit dito sa doktrina ng Trinity, hindi po tayo nakabase sa isang talata lamang, kundi kung so paano natin aralin ang Biblia sa systematic na paraan, kung ano ang pagpakilala ng mga apostol sa tatlong persona na ito. So ang tatlong persona, kinikilalang Diyos. So, ang conclusion diyan, walang iba kundi ang nag-iisang Diyos na umiiral sa tatlong persona, kung saan tinatawag ngayon nating Trinity na term. So, bago pa ang term na Trinity, umiiral na po ang pananampalatayang tatlong persona sa nag-iisang Diyos. O, ganyan kami magalagan, pero ganyan kami magalagan ngayon, tanong. Pero, Mr. Moderator, may ano lang, may clarification lang ako. Doon muna po ako sa Old Testament, Brother Larry. Sa Old Testament po ba ay meron po ba tayong mababasa? Or meron po ba kayong talatang mabibigay sa aming mga Muslim na ang Diyos po, ang nag-iisang Diyos na tunay, ay may tatlong persona? Ay gaya din po sa aking mga binasa kaninang talata sa Isaiah chapter 48 verse 12 to 16 na malinaw doon, Diyos mismo ang nagsasalita, ngunit may inaffirm pa siya na dalawang persona. Pwede kong basahin yun? Pwede, basahin mo. Anong talata po? Isaiah 48 verse 12, 13, and verse 16. 48 po, no? 48, Verse 12, 13, and verse 16. verse 4? Verse 12, 13, and verse 16. Okay, verse 12. Inyong dinggin ako, ako at Israel. Okay? Inyong dinggin ako at Israel, na tinawag ako. Ako ang una, ako rin ang huli. Oo, ang aking kamay ay isang naglagay ng patibay ng lupa, at ang aking kanan ay isang nagladlad sa langit. Pagka ako'y tumatawag sa kanila, sa'yo nagsitayong magkakasama. Saan po dito yung isang Diyos ay may tatlong persona? Verse 16 po, yung diwa ng Verse 16. Trinidad. Apo. Verse 16, kayo'y magsilapit sa akin. Inyong dinggin ito. Mula sa pasimula ay hindi ako nagsalita ng lihim. Mula ng panahon na nangyaring ito, nandun nga ako at kayo'y sinugo. At ngayon sinugo ako ng Panginoon Diyos at ng Kanyang Espiritu. Amen. Apo. Apo. So malinaw dyan sa talatang yan, Biblia yan, at may karapatan kaming magpaliwanag sa talatang Sige yan. po, hindi ko na So, ang talatang yan ay nagpapatunay kahit sa Old Testament, Diyos mismo ang nagsasalita diyan. Okay? Diyos mismo ang nagsasalita. At malinaw dyan na may nirecognize pa siya na dalawang persona. Ang Lord God and His Spirit na nagsugo sa Kanya. So, kahit sa Old Testament pala, may mga ganun ng scenario or may ganun ng essence na ngayon ay tatawagin natin sa terminong Trinity. Kasi wala namang ibang kinikilala ang Biblia na Diyos. Ang tatlong persona ay parehong tinawag na Diyos.
parehong tinawag na tagapaglikha, Apo. yun po yung pagpapaliwanag dyan. Kaya nga po sa Genesis kanina, sa Genesis kanina, na chapter 1, verse 1 and verse So- 26, malinaw na let us make man in our image after our likeness. Okay po. Sige po. Wala kami impitan eh. Ginagalang natin yung sagot. No? Mamaya na lang sa... Pangalawang tanong ko po, meron po bang malinaw na turo? Again, sa New Testament na po ako. Nung si Jesus po ay nangaral sa Palestine, sa Synoptic Gospel muna po ko, Matthew, Mark, and Luke. Meron po ba siyang malinaw na tinuro sa mga Israelita? Kasi siya po'y sinugo sa Israel eh. Chapter 15, verse 24 ng Mateo. Meron po ba siyang malinaw na itinuro sa Israel na ang Diyos ay may tatlong persona? Meron po ba o wala, Brother Alvin? Again, kung makikita natin yung mga pangangaral ni Kristo during sa kanyang kapanahunan, na siya mismo ay sinabi niya na kaya niyang bumuhay ng mga patay. Yung katangian natin, yung essence ang titignan natin dito, hindi tayo naghahanap ng isang talata tapos i-conclusion na natin. Sa pangangaral ni Kristo, kung titignan natin sa John chapter 14 hanggang John 17, Mr. Moderator, ano lang po, sa Synoptic Gospel muna po ako, wala pa sa dyan. Matthew, Mark, and Luke. Okay, yun po yung pagpapaliwanag na kahit sa Matthew 28 verse 19, okay? Yung diwa ng Trinity ating pag-uusapan dito at alam kong hindi mo to tinatanggap, pero for the sake sa mga nakikinig at bukas ang isipan, malinaw po na kinikilala ni Kristo nang yung sinabi niya, nagbigay siya ng Great Commission sa Iglesia na baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Singular ang authority, Apo. ngunit ito ay sa persona ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Salamat po. So, ang diwa ng Trinity. Opo, salamat po. Yung nangangaral po sa Jesus sa Palestine, sa Jerusalem, sino po ang Diyos na dapat sambahin? Ayon po sa turo ni Jesus Christ. Again, ang tinuturo ng Panginoong Hesukristo, pero hindi niya in-exclude ang kanyang sarili sapagkat gaya na rin ng iyong lagi narinig sa mga kadibate mo about sa Trinidad, malinaw ang aming pagpapaliwanag dyan na noong naparito si Kristo, noong nagkatawang tao, siya ay tinawag na propeta. Okay? Siya ay tinawag na guro. So, mayroon siyang ipinapakilala na nag-iisang Diyos. Ganun pa man, Sino po yun? hindi niya in-exclude Opo. ang kanyang sarili. Opo. Kaya mabasa natin sa John 17. Hindi na to sa Synoptic Gospel another question na to. Opo, opo. So sa John 17 verse 3 to 5, makikita natin dyan na ang buhay na walang hanggan ang kilalanin ang Ama na nag-iisang Diyos at si Kristo na kanyang isinugo. So malinaw niya ang buhay na walang hanggan ay kikilalanin ang Ama na Opo. nag-iisang Diyos at si Kristo na kanyang Opo. isinugo. Bago po ako So, pumunta malinaw sa talatang yan, mag-stick muna po ako ulit sa gusto ko lang po maging klaro sa akin. Doon po ba sa Synoptic Gospel sa Mateo, Marcos at saka Lucas, siya po ba ay nagturo na siya po'y sambahin? Again, kung titignan natin, maraming talata sa Biblia na si Kristo ay tumanggap ng Pero pagsamba. naintindihan ko po yung sinasabi niya. Ang gusto ko lang pong malaman kung siya po ay nag-utos o nagturo na siya po ay sambahin. Kung iintindihin natin, hindi naman natin siya kailangan mabasa word for Okay, word. salamat Pero bakit siya tumanggap ng pagsamba? Salamat po. So, ibig sabihin, ina-affirm niya na yung Opo. pagsamba ay karapat-dapat Opo, din para opo. sa kanya. Meron po ba siyang tinuro na sambahin po ang Holy Spirit? Again, kung pagsamba sa Diyos, hindi po natin ini-exclude sa pagpapaliwanag ng Kristiyano, hindi po namin ini-exclude ang anumang persona ng Diyos. Apa. Okay? Apa. Malinaw po yan na sa pagsamba sa nag-iisang Diyos, kasama na po dyan ang tatlong persona. Apa. Hindi po namin ini-exclude yan na ito lamang ang sambahin, yung isa hindi. So, hindi po namin ini-exclude yung anumang persona ng Diyos. Di po ba sabi po niya sa chapter 4 verse 10, kasi po ganito yan eh. Yung salitang pagsamba, okay? Dalawang klase yan sa Greek. Alam ko siguro, alam mo yan. Isang proskuneo at saka latrio. Sabi po niya sa chapter 4 verse 10, sa Panginoong Diyos mo lamang ikaw sasamba at siya lamang ang iyong paglilingkuran. In fact, sa Greek, sa kanya ka lamang magsasagawa ng proskuneo at siya lamang sa kanya ka lang magsasagawa ng latrio. Hindi po ba yung latrio divine worship sa Greek?
At hindi po ginamit kundi sa Diyos lang. Sa Matthew chapter 4 po ba yan? Opo. Malinaw 4:10 po. Chapter 4 verse 10. So malinaw din po yan sa chapter 4 na makikita natin ang scenario dito na si Kristo ay tinukso ng Diablo. Ganun pa man, dahil si Kristo ay Diyos, ni-refuse niya yung temptation, hindi siya na-refuse. Salamat po. At malinaw dito na sinabi dito, huwag mong tuksuhin ang Apo. Panginoong Diyos. Apo. Siya lamang ang iyong sasambahin. Apo. Malinaw sa chapter 4 din, sa chapter pala na ginamit mo, malinaw na in-affirm ni Kristo ang kanyang pagka-Diyos at siya ay tumatanggap ng pagsamba. Sige, mamaya ko na kayo tututulan dyan. Ano po? Ito po. Ilan? Okay. Brother Larry, sa Matthew chapter 26 po ng Matthew, siya po ay umiyak sa Diyos at nagmakaawa sa Diyos, nagdasal at nagsudyod, nagpatira pa. Kung siya po, kung meron pong Trinity at ang Diyos po at ang tatlong persona nila ay magkakapantay, bakit po nagdasal si Jesus, umiyak sa Diyos, nagmamakaawa? Okay, salamat po sa magandang tanong na yan. Makikita natin dito na ang tatlong personang ito ay mayroon po silang eternal relation. So, makes sense sa isang Trinitarian na sasabihin, bakit nagdasal si Kristo Apo. sa Ama? Sapagkat mayroon silang eternal relation before the foundation of the world. Apo. At ang kanyang pagkatawang tao ay hindi po yung pagpapanggap. Talagang may laman siya, may dugo, nararanasan niya ang nararanasan ng tao. Apo. So hindi yung pagpapanggap at bilang nasa pagkakatawang tao, nananatili ang kanyang relasyon sa Diyos, sa Diyos So, Ama. ano po siya? Diyos na sumamba sa isang Diyos pa? Ay, hindi po yun ganun yung ibig sabihin. So, ano pa Dahil paano? mayroon silang eternal relation, Eternal hindi po relation po. nawawala po yun, hindi po yun nawawala. Pero siya po sumamba sa Diyos. Tama po ba? Siya ay nagpasakop sa Diyos ang kanyang katawan Pero sinamba niya ang Diyos, di po ba? sa kanyang pagkakatawang tao. Pagkakatawang tao. So, hindi po sa Diyos nung siya sumasamba sa Diyos. Ay, hindi po, may tama pong paliwanag dyan sa Kristyanismo. Sampung Na paliwanag. Si Apo. Kristo, nung siya ay nagkatawang tao, siya ay nag-submit sa authority ng Ama. Pero hindi nangangahulugan na ibig sabihin dahil siya ay nag-submit sa authority ng Ama, Apo. ay hindi na Oh. siya Diyos. Nung sabi po niya sa John, pupunta naman ako sa John, chapter 20 verse 17, ako'y aakyat sa aking Ama at inyong Ama, aking Diyos at inyong Diyos. Kung meron pong Trinity at ang tatlong pong persona ay magkakapantay, pare-pareho silang Diyos, magamat hindi sila tatlong Diyos, isang Diyos pa rin, bakit po niya sinabi, ako'y may Diyos, Diyos ko, ba't ako may Diyos? Again, titingnan natin dito, dahil si Kristo, hindi naman nawala ang kanyang pagkilala sa Ama na Apo. Diyos. Apo. Kahit nga ang Ama mismo ay kinikilala niya si Kristo na Diyos sa Hebrews chapter 1 verse 10. Apo. So, sa kanyang pagkakatawang tao, hindi pa rin nawala ang kanyang So, pantay pagkilala pa rin sa Ama sila, na Diyos. ganon. Sila ay pantay sa pagka-Diyos, pero sa authority, doon sa nagsubmit Hindi ba si pag Kristo. sinabing Diyos, tatlong persona, di po ba? Ang paniniwala sa Kristyanismo, ang Diyos ay nag-iisa, umiiral sa tatlong Opo. persona. Bakit ito sinabi, ako'y aakyat sa aking Ama at aking Diyos? Yung Diyos, pag sinabi niyo tatlong persona, di ba? Sino po yung aakyatin niya ron? Ilang persona po? Ay malinaw po yung sinasabi na siya ay aakyat sa Ama, kinikilala ng Diyos ang Opo. Ama, gaya ng pagkilala ng Ama kay Kristo So, na aakyat Diyos po sa siya, Hebrews chapter 1 verse 10. Siya aakyat sa aking Diyos. Ganun po ba? Ang kanyang pagkakatawang tao ang kumilala. Yung Sa pagkatao Ama, po ang sa aakyat Diyos. sa Diyos. Ano po? Yung, di ba sabi niya, aakyat ako sa aking Diyos. Opo. Sino po yung aakyat sa Diyos? Ang katawang tao ni Kristo. Yung tao po. Yung Diyos na Kristo, aakyat din po ba? Ay hindi ho. Hindi. Nasaan po siya? Sapagkat ang pagka-Diyos ni Kristo ay palaging umiiral. Okay? Hindi po aakyat. Ang kanyang pagkakatawang tao. Ang aakyat. Opo. Yung pagiging Diyos niya, hindi aakyat. Ay hindi po yun. Yung Hindi. Nasaan po yun? nananatili yung Opo. nag-exist. Opo. Okay? Sapagkat Kasi siya ay eternal. Pero sa kanyang pagkakatawang Okay. tao, ang kanyang katawang tao ay nung nag-resurrect na, sige siyempre siya ay babalik Ginagalang Ama natin kung sagot saan siya niya. naroon. Okay. Ngayon, pupunta po ako sa John chapter 17 verse 3. Kung totoo po ang Trinity, bakit po sinabi ni Jesus, ito ang buhay ng walang hanggan na makilala ka na kaisa-isang Diyos na tunay. Ang tinutukoy niya, Ama, sabi niya, monon alitinon teon, kaisa-isang Diyos na tunay.
kung totoo ang Trinity, bakit po niya sinabi na yung Ama ang kaisa-isang Diyos na tunay at hindi niya sinabi ang kaisa-isang Diyos na tunay, Ama, Anak, Espiritu Santo? Ay, titignan po natin. Wala namang ibang Diyos Ama na tunay maliban sa kanyang kinikilala, at malinaw din dito kung titingnan natin, sinabi ng Panginoong Hesukristo, ito ang buhay na walang hanggan, Opo. na makilala kanila na nag-iisang Diyos na tunay Opo. at si Kristo na iyong isinugo. Hindi niya Oh, sinabi di ba? at si Kristo ay iyong isinugo. Hindi, di ba sabi nakalagay, makilala ka nag-iisang Diyos na tunay at si Jesus na iyong sinugo. Di mo sugo? So ibig sabihin pala, magkarugtong yun. Hindi mo Makilala ka sabihin- na ng isang Diyos Opo. na tunay at si Kristo na iyong Sandali lang, isinugo. Brother Larry. Tanda mo, Trinity ang ating topic, ha. Sabi ni Jesus, pag tingala niya sa langit ito ang buhay na walang hanggan. Sasakyan ko yung paliwanag niya. Makilala ka. Sabi niya kung kasama siya, makilala tayo. Dapat ganun eh. Kaya sige, sakyan natin. Makilala ka. Nakaisa-isang Diyos na tunay. Ako din. Ganun po ba? Amen. At si Kristo Sandali. na iyong isinugo. Dalawa po yun eh. Lalabas, dalawa sila, hindi tatlo. Dalawang persona. Hindi tatlo. During that time. During that time. Nung sinabi ni Kristo. Salamat po. Hindi ho. Dito, iliwanag natin kasi minsan na hindi naintindihan yung paliwanag eh. Okay. Sinabi ni Kristo, Check lang ako ha, pag sumasagot po, wag po ninyong i-cut off sa... Hindi, alam mo na, expression yan eh. Kasi mapuputol kasi. Sige, sige. ganito, Respetuhan lang po natin yung sagot. ganito. Nung sinabi ni Kristo, nag-uusap doon, dalawang persona. Okay? So, kailangan natin maintindihan yung paliwanag at dapat nating pakinggan. Okay? Nung sinabi ni Kristo, kausap niya ang Ama ngayon. Okay. Oh. So, make sense sa amin, bilang Trinitarian, naniniwala kami sa tatlong persona. Okay. Yung persona ni Kristo, kinausap niya yung Ama. Okay. So, ito ang buhay na walang hanggan, na makilala kanilang nag-iisang tunay na Diyos at si Kristo. Dapat hindi natin putulin yun. At si Kristo na iyong isinugo. Ang buhay na walang hanggan pala ay pagkilala sa Ama at kay Kristo bilang nag-isang tunay na Diyos. Hindi kasama Holy Spirit. And hindi po in-exclude ni Kristo dahil ang Holy Spirit, kung babasahin natin from chapter 14, Okay. so sa 16, Oh. ay yun ay Sandali. kanilang Di ba kinausap ni Ama? Ikaw, ako, isang Diyos na tunay. Kailan niya po kinausap ang Holy Spirit? Ano? At para sinabi niya sa Holy Spirit, ay sandali, nakalimutan ko, kasama ka pala. Kailan po kinausap ni Jesus ang Holy Spirit? Tingnan natin dito. Sa chapter 14 ng John. Essence ng titingnan natin dito. Ingit ka dyan ha, kabisado ko yan John dyan. chapter 14 hanggang verse 17, chapter 17, John chapter 14 hanggang John chapter 17, makikita natin dyan na yung Ama at si Kristo, isusugo yung Holy Spirit to edify the church. So kung isusugo niya ang Holy Spirit, di ba niya yung makakausap? Hindi. So kailangan nating intindihin yung context ng Biblia at hindi lang tayo nakabase doon sa isang talata. Doon po ba sinabi niya ang Holy Spirit ay Diyos din? Malinaw naman dito sa Biblia na ang Holy Spirit ay kinikilalang Diyos. Hindi, si Jesus po, pinaliwanag po ba ni Jesus ng Holy Spirit ay Diyos din? Ba't niya susugo? Oo, hindi. Ay, titingnan po, hindi yun yung ano natin. Na Ano kailangan sabihin, natin word gusto for ko lang word. po magmiliw. Meron po bang piniliwanag si Jesus ng Holy Spirit ay Diyos din? Malinaw dito Saan po? na sa Biblia, Kasi pag sinabing malinaw, meron po talata. objection na po yan. Kasi malinaw sa atin dito na hindi natin kailangan word for word na babasa. Apo. Pero sa essence, kailangan nating intindihin na bakit isusugo ni Kristo ang Holy Spirit kung hindi ito kasama sa kanyang, hindi ito kasama sa tatlong persona sa nag-iisang Diyos. At tandaan po natin na Ilang minutes? tandaan natin na ang tatlong persona ay hindi siya nag-exist labas sa pagka-Diyos, Okay. sa isang Diyos. Okay. Then, o nag-exist ang tatlong persona sa iisang Okay. Diyos. Kanina, sinasabi mo, si Jesus nagkatawang tao habang sa lupa, ngayon sa langit tayo. Sabi po sa Acts chapter 3 verse 13, si Jesus po alipin ng Diyos. Kung sila po ay magkakapantay ng Diyos, bakit po hanggang ngayon, hindi po yata siya na-promote? Siya po'y alipin pa rin. Nasa langit na po yan eh. Bakit po siya
ay tinawag po ng mga apostol na alipin ng Diyos. Nung nagdasal po apostol, nanalangin sila sa nag-iisang Diyos na tumayo. O Panginoon Diyos na lumalang ng langit at lupa, isa lang yun. Ang yung alipin si Jesus sa chapter 4, verse 24 at saka 30. Bakit po alipin pa rin si Jesus kahit nasa langit na? Kung totoo po ang Trinity. Okay, tingnan natin dito yung tamang systematic na pag-aaral ng 3:13 po. Biblia. Acts, Okay? opo. Alam natin dito sinong nagsulat ng Luke. Okay? Titingnan natin dyan dahil si Kristo bilang kinikilala nilang Diyos at nagkatawang tao, ang tinutumbok dyan ni Luke ay yung kanyang pagkakatawang tao Tama. na nagpasako pa rin sa authority ng Ama. Tama. At nung umakyat si Kristo sa langit, nasa katawang tao pa rin siya. Tama. So, titingnan natin yung context Ano po? ng systematic na pag-aaral ng Biblia. Nung nasa langit na po siya, tao pa rin po siya. Siya ay nasa katawang, nag-resurrect nga po siya, yun ang sinasabi ng Biblia. Apa. So, si Kristo ay may katawang tao, ay nasa pagkakatawang tao. So, nung si Jesus po ngayon ay nasa langit na, Diyos po siya. Opo, Diyos po siya. So, ilan po ngayon ang nasa langit na Diyos? Kasi sabi po sa talata, si Jesus nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilan po ngayon ang magkatabi? Ilan Diyos po kung Diyos siya? Isa lang po yung Diyos. Malino yung pagpapaliwanag. Sino po yung Diyos na katabi ni Jesus? Hayaan natin magpaliwanag yung ano. Okay? Kaya Sige po. may oras pa tayo, 1 minute. Sige So, po, sige po. malino ang Biblia Alpo. na may nag-iisang Diyos lamang. Apo, salamat po. Umiiral sa tatlong persona. Apo. Ngayon, kung may nag-iisang Diyos lamang, ibig sabihin may nag-iisang Diyos lamang sa langit. Tama. So, yun yung malinaw na itinuturo ng Biblia. Yan kasi mga dilema na yan na katanungan. To, para ilito yung kaisipan ng tao. Pero malinaw na may nag-iisang Diyos, tatlong persona, kaya nang doon sa Larry, langit, di ba Diyos sabi mo lamang. pag sinabing Diyos, tatlong persona, Apo. nakalagay sa talata, si Jesus, nakaupo sa kanan ng Diyos. Yung Diyos na tinutukoy isa lang, hindi kasama si Jesus. Katabi lang niya yung Diyos. Akala ko ba kasama siya sa pagka-Diyos? Bakit sinabi, nasa kanan ng Diyos? Tapos sabi sa Acts, alipin pa rin siya. Liwanag niya. Oo, alipin pa rin. Liwanag. Okay, may 11 seconds? 10 seconds pero So malinaw yung ano, hindi tayo nawawala doon sa sa pagpapaliwanag sa Trinity. Mananatili tayo doon na ang Diyos, okay, nag-iisa lamang, umiiral sa tatlong persona. Okay, yan po yung malinaw diyan. At nung si Kristo ay nasa pagkakatawang tao, tinawag siya na alipin, tinawag siya na propeta, tinawag siya na guro ngayon. Ngayon, hindi naman nabago ang pagtingin ng mga apostol kay Kristo. Okay? Si Kristo pa rin ay nanatiling guro ng mga mananampalataya. So, hindi porket yan yung sinabi sa Biblia ay maituturing na hindi na siya Diyos or nahiwalay na siya sa Trinidad. So, yun po yung paliwanag dyan. Okay, magandang hapon ulit at ngayon pagkakataon natin para magtanong kay Karashid Dasan base sa ating topiko na Trinidad. At ang una kong katanungan, Karashid, aware ka ba na sa aming paniniwala o pananampalataya na may nag-iisang Diyos na umiiral sa tatlong persona? Opo, walang problema yun. Naintindihan ko po talagang Trinity kasi naniniwala ako before dyan. Kanya lang, ang hindi ko po maintindihan, at katulad na rin sa mga sinasabi ng Bible scholar, kung paano yung isa, yung paano tatlo, ang Ama, Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Holy Spirit ay Diyos, sila ay may distinct, magkakaiba. And yet, hindi sila tatlong Diyos, kundi isang Diyos pa rin, yun ang hindi ko mapatunayan sa Biblia. Alam ko yung paniniwala ng Trinity. Isa lang ang Diyos. Kaya lang isang Diyos na yun, binubuo ng tatlong persona. Yung tatlong persona magkakaiba. Parang ganito. Si Ustad Imran. Si Ustad Imran, hindi siya si Rashid. Si Casey, hindi rin si Ustad Imran. Tatlo. Ilan kami? Tatlo. Pero, kung doktrina ng Trinity pag-uusapan namin, hindi kami tatlong tao, kundi isang tao. Yun ang hindi ko maintindihan. Kasi kung magkakaiba kami, kung si Casey, hindi siya si Rashid, therefore, tao si Casey, tao ako, dalawang tao kami. Tatlo kaming tao. Ganon din dapat sa Trinity. Kaya lang sa Trinity,
pinipilit na yung tatlong magkakaiba ay isang Diyos. Ngayon, gayong Okay, magkakaiba sila. next question. Opo. So, sinabi mo, aware ka at naunawaan mo yung Trinity. Binabawi mo ba yung sinabi mo kanina na hindi mo naunawaan yung Trinity na pinaliwanag mo kanina? Ang hindi ko po maunawaan sa Bible, yung tatlong ito magkakapantay. Alam ko po yung paniniwala nyo. Parang ganito. Aware ako na isa sa mga Diyos-Diyosan ng Hindu, si Ganesh. Okay? So aware din ako ng paniniwala nyo, isang Diyos, tatlong persona. Kanya lang, kaya sinasabi kong hindi ko talaga maunawaan, noon pa hanggang ngayon, yung tatlong ito ay magkakapantay. Kasi sa aking pag-unawa, sa pagbabasa ng Biblia, ang isang Diyos, wala akong kapantay. Walang katulad. Hindi niya kapantay si Jesus, hindi rin kapantay yung Holy Spirit. Ayun po, ilang. Okay, alam mo ba na walang imposible sa Diyos? Opo, sa Quran muna po ako, okay lang po. Sa Quran ganito po. Inna Allah kulli shay'in qadir. Siya may kapangyarihan sa lahat ng mga bagay. Magkagayon pa man, ang gagawin po niya, yung gusto niya. Na hindi sasalungat sa kanyang pangalan at katangian. Isa sa mga katangian niya, as-salam. Free from all defects. Tawa mo? Kaya, hindi po siya pwedeng magkaroon ng depekto. Hindi po siya pwedeng maging langaw, hindi niya gagawin yon at tapos aapakan po natin. He is the doer of whatever He intends. Yun po paliwanag. At ako naniniwala sa Biblia, ganun din po ang Diyos. Ayon sa Isaiah 40, hindi siya napapagod, hindi siya nanghihina. Kung hindi siya napapagod, hindi siya nanghihina, therefore, hindi siya talaga tao. At sa James chapter 1 verse 17, ang Diyos walang anino ng pagbabago. Okay, next question. So yun po. So, kung walang imposible sa Diyos, bakit imposible sa inyo na ang Diyos ay umiral sa tatlong persona? Hindi, ganito po yan eh. Una, yung salitang tatlong persona, wala po sa Biblia. Pangalawa, ang pinahayag sa Quran, ipinahayag sa Bible, malinaw, isa lang ang Diyos. Kaya hindi namin papaandarin yung aming kokote, pwede naman si Allah maging tatlong persona. Hindi, kasi malinaw siya eh. Malinaw na hindi po sa tatlong persona. At gayon din po sa Bible. Wala pong tatlong persona sa Bible. Yung po hiningi kong talata eh. Kung meron siguro, di tapos itong kwentuhan natin. So yun po. Kaya ang malinaw sa Bible, iisa lamang ang Diyos. Tama ka, guro, sapagkat iisa lamang ang Diyos. May Diyos ba liban sa akin? Sabi sa Isaiah, wala akong nakikilalang iba. Yun yung linaw sa Isaiah. Ako ay Diyos, wala nang iba pa. Sa aming pagpapaliwanag kanina sa Trinity, Apa. sinasabi ba namin na siya ay countable one or infinite one? Ang ganito po yun eh. Yung nga po ang dilema. Kasi habang pinapaliwanag mo ang Diyos ay infinite at ang Diyos ay isa lang, kaya lang si Kristo hindi infinite. Lalabas kasi ganito eh. Kung ito po ay tatlong persona, example lang para makita natin yung bilang. Tatlong persona at sila yung magkakapantay, sasalungat po kasi itong isa, hindi po infinite, finite po ito eh. Nanghina, natulog, kumain, namatay, binugbog, nagdasal, umiyak. Tapos kailan lang natuto? Lucas chapter 2 verse 52. He grew in wisdom and knowledge. Wala po siyang kaalaman eh. Kailan lang siya natuto eh. Tapos sa Quran, sabi ng Quran, kumakain siya. Ano ibig sabihin nun? Question. Yun po. Kaya hindi po siya, finite po siya eh. Kaya sasalungat po sa meaning ng Trinity. The next question. Opo. Ano po ba ang pagkaunawa niyo sa infinite? Ang infinite po, una-una, walang katapusan, walang panimula, walang hanggan. Katulad din na sinasabi sa Quran, walang panimula, walang hanggan. Wala. Laysa kamithlihi shay'un wa huwas samiul basir. Man cannot grasp him, but he comprehends. He hears everything. Ganun po ang infinite. Ngayon, yung kung essence po ng Diyos, ang pag-uusapan, hindi naman sinabi sa Quran kung ano essence niya eh. Ang sinabi sa Quran, meron lamang iisang Diyos na dapat
kilalanin at sambahin. Ang sinabi sa Bible, hanggang kay Jesus Christ, meron lamang nag-iisang Diyos na tunay na dapat Okay, next kilalanin at question. sambahin. Yun po yun. So, sinabi mo, ang infinite ay walang simula at walang kawakasan. Opo. So, inaamin mo ba na si Kristo, sinabi niya na siya ay walang panimula at walang kawakasan? Hindi po, yung, Wait lang yung po. kinote niyo po sa Revelation, Wait lang po, Andali. tatanong pa po. So, inaamin mo ba, dahil ang paliwanag niya sa infinite ay walang simula at walang kawakasan, sinasabi ni Kristo na siya ay walang panimula at walang kawakasan. wala po siyang Okay. sinabi na wala akong panimula. Okay, Ang wait lang. sinabi po niya ito. Di pa po ako Tandaan tapos po yung ng tanong. talata, ha? Tandaan niyo Ay, po. Di pa po tapos yung tanong. So, yun po yung tanong. Sinabi niya yung infinite, ang meaning ng infinite ay walang panimula at walang kawakasan. Ilang beses yan sinabi ng Panginoong Hesukristo sa Book of Revelation. Ngayon, dahil yan yung sinabi ni Kristo na wala siyang pasimula at walang kawakasan, I am the Alpha and Omega. Ngayon, inaamin mo ba dahil may katangian si Kristo sa ganon na dapat sa Diyos lang at ang tatlong persona na ito ay parehong kinikilalang eternal, tagapaglikha sa loob ng Biblia. Inaamin mo ba na si Kristo ay isa sa persona? Okay, nasagot na po ako. Okay na po? Opo. Nakalimutan mo yata, Brother Ali, Muslim ang kausap mo. Dating naniniwala sa ganyang paniniwala. Ito po. Una, wala pong sinabi si Jesus, ako'y walang panimula, walang katapusan sa synoptic gospel kahit po sa John. In fact, ang mababasa mo sa John, chapter 5 verse 26, at maraming commentary nagsasabi, siya po'y binigyan ng buhay. Pakibasa mo nga yung chapter 5 verse 26, kung paanong ama ay may buhay sa kanyang sarili, gayon din naman, binigyan niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Ito po yung Bible ko. Yan po nakalagay. Binigyan lang po siya ng buhay. Ngayon, ang kino-quote niya po, yung nasa Revelation, Brother Larry, yung Jesus na pinapaniwalaan namin, yung naglakad po sa earth, hindi po yung panaginip ng kung sino-sinong Poncio Pilato. Sapagkat yung sumulat po ng Revelation, 90 to 100 years, wala na si Jesus. Panaginip po, na sa panaginip, nagsalita daw si Jesus, I'm Alpha and Omega. Hindi po historical Jesus yun. At The next question. Dali po, sumasagot ako. Ang Revelation po, ayaw nga ni Martin Luther isama sa Bible yan eh. Naisama lang yan eh. Ang Revelation. Kaya paano ka kukuha ng paniniwala na si Jesus ang nagsalita dito? 90 to 100 years. Hindi po actual na naglalakad si Diyos sa Palestine, wala akong panimula. Hindi. Siya'y binigyan ng buhay ng Diyos. Yun po sagot ko dyan. Okay, next question. Nakikita ko kasi na sa mga debate mo, gumagamit ka din ng iba-ibang version. Okay? Naniwala ka ba na ang Trinity makikita sa Biblia? Word for word? Kasi gumagamit ka ng ibang version kasi para tindigan ng naniniwala. Kaya kung susundan natin yung argumento, naniniwala ka ba Yung salitang na Trinity? ang salitang Trinity ay mababasa Yung sa Biblia salitang word Trinity? for word? Ito po yun. Yung salitang Trinity, ginamit po yan ng isang Sabadistang apologist. Ginamit sa akin. Isang version po yun. Paraphrase. Inipit ko nga siya doon. Sa Greek, wala pong salitang Trinity doon. Apo. Yun po masasabi ko doon. Ito po mga Bible ko, ang daming verso. Wala pong salitang Trinity dito. Baptist ka, King James ka, wala pong Trinity dito. Apo. Kung yung sinasabi mong version na yun, abay, kakaibang version yun. Okay, next question. Pero dito sa Bible na to, marami NIV, RSV, tapos GNB, tapos dito po sa King James Version, wala pong salitang Trinity. Okay, tingnan natin yung sa ginamit mo kanina sa 1 Timothy chapter 1, verse 17. Apo. Sinabi ba doon na ang Trinity ay hindi biblical? Or yun lamang ay nagpapaliwanag sa katangian ng Diyos? Malinaw po ang paliwanag doon na yung tanging Diyos, the only God, nasaan ba yun? Wala ba dyan? First Tim. The only God, pakibasa mga, Ngayon, sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, sa iisang Diyos ay ang kapurihan
at Okay. kaluwalhatian pagpakailanman. Dati, dyan, sa iisang Diyos at tanging Diyos, dinidepend dyan yung tanging Diyos o yung nag-iisang Diyos, walang kamatayan, haring walang hanggan, immortal. So, sasalungat po yun sa Trinity. Kasi, kung ang Diyos po immortal, therefore, hindi po Trinity yun, sapagkat yung isang persona ng Trinity ay namatay. So, hindi po yun ang definition ng Trinity. Salungat talaga. Lalo na sa chapter 6 verse 16. Hindi nakita, nababalutan ng liwanag na hindi nakita, naman hindi malapitan, hindi nakita o makikita man. O di salungat Okay, na next salungat. question. Sinabi ba doon na namatay ang pagka-Diyos ni Kristo sa 1 Timothy chapter 1 verse 17? Hindi ba? Ang sinabi doon, ang tunay na Diyos, ang nag-iisang Diyos, ang tanging Diyos, hindi namamatay. Okay, ang follow-up question. Apo. Ano ang namatay kay Kristo ayon sa Biblia? Kasi sinasabi mo nagbabasa ka ng Biblia. Ang namatay po, ang namatay talaga, ayon sa Biblia, ang namatay talaga ay si Jesus. Bakit? Ang kanyang pagkakatawang tao or ang kanyang pagka-Diyos ang namatay? Theology niyo po, ang namatay po, si tao, di Diyos. Wala pong yun. Diyos. Amen. Ganito po, Amen. hindi ako naniniwala si Jesus may dalawang nature. Theology niyo po yan. Hindi po totoo na si Jesus may dalawang nature. Siya po'y tao. Bakit po? Sa chapter 8 verse 40, chapter 8 verse 40, dapat ako'y pinagsisikapan yung patayin na taong nagsasalaysay sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Iba yung Diyos may narinig siyang katotohanan, tao siya, at isinisiwalat niyang katotohanan. Yun po. Okay, next question. Dahil ang topic naman natin ay is God Trinity, generic siya. So ang tanong ko dito, ang Diyos ba ng Islam or si Allah ay countable ba or ano? Ano po countable? Countable or accountable? Nung sinabi po sa Quran, kul. Alam na Muslim, sabi-sabi tao. A'udhu billahi min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul wallahu ahad. Sabi ho Yeah, doon, ang tanong ko, siya ba ay countable one or uncountable one? isa lang po talaga siya. So hindi siya infinite one. Hindi, siya po siya talagang isa lang. Huwag ka nang gumamit ng semantics. Tingnan nga, kaya nga patapusin mo ako eh. Kul wallahu ahad. Sabihin, siya, si Allah, ang tanging, tapos ang kwento. So hindi siya infinite one. Isa nga lang siya. Infinite na. Infinite siya lang. Wala iba. Wala siyang katulad. Kasi may katubig kasabay pa. Sabay-sabay tayo. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid. Walam kufuwan ahad. Babisado ng Muslim eh. Walam yakullahu kufuwan at siya'y walang katulad. Huwag natin itulad ng Diyos. So pero infinite one ba siya or hindi siya infinite one? Alam mo, yung salitang, ganito yung kapatid eh. Siya po ay isa. Infinite one? Huwag ka nang gumamit ng semantics. Wala siyang katulad. Hindi siya dalawa, hindi siya tatlo, siya'y tanging isa. Kung ang definition mo na infinite one ay wala ng iba, therefore infinite one. Naintindihan mo? Kasi yung salitang, yung sinasabi mo, pinapagulo mo yung sarili mo. Ang Diyos isa lang. Wala ng iba. Ang daling intindi. Kaya kita mo, maraming Kristiyanong naging Muslim. Taas ang kamay, balik Islam. Ayan, no? Salamat po. Next question, si Allah ba ay isang person or hindi? Kung tinutukoy mo yung person, yung kanyang adat, yung kanyang essence, yung meron siyang sariling being sa kanya, sarili, yes, isa lang. Hindi siya po dalawa, hindi siya tatlo. Yan tanong dito kung siya ba ay person or hindi. Hindi namin vocabulary yung person eh. Hindi namin vocabulary yung spirit. Ang tinutukoy sa inyo, ganito yung kapatid, kasi nahalo ng pag-ano yung pag-iisip ng iba eh, no? Si Allah, isa lang, na nag-iisang Diyos na tunay. Yun ang ipinarating sa Quran. Wala siyang katulad, wala siyang kagaya, He is above all His creatures. Sinabi mo kanina yan eh. Nang lahat ng definition ng pagka-Diyos ni Allah nandito sa Quran. Okay? So again, ang topic natin, Trinity, hindi si Allah. Generic kasi yung ano natin, Okay, yung topic. So, hindi siya person, hindi siya matatawag na person. Alam mo, ganito yan kapatid eh. Wala kaming problema sa ganyang theology, yung sa vocabulary. Hindi namin ginagamit yung salitang person.
Hindi namin vocabulary yan. Parang ganito, sa Bible, wala rin tatlong persona. The burden of proof na sa'yo, wala sa akin. Wala kami problema eh. Isa lang si Allah. Pag nanalangin ka mo, oh Allah, tulungan mo kami. Hindi tatlo tinatawag namin. So, wala kaming kalituhan doon. Si Allah, isa lang. Tapos ang kwento. O Allah, wala kang katulad, wala kang kagaya. Tapos ang kwento, napakadaling matanggap ng isip. So, pwede ko bang malaman kung anong definition mo sa person? Sa person, ako Ah. may person ako. Ah, Oh. Sabihin, sa person, Definition ng bilang tao, may pagkatao ako. This is my personality. Yung kalagayan ko ito. so, si Allah po may person. Ito kapatid, sa Bible, walang salitang person. Wala. Kaya nga po, ang tinatanong ko, Kaya wag mo akong gamitan ng semantics. Si Allah, isa lang, hindi tatlo. Hindi siya binubuo ng tatlong persona. So, isa lang siya. Tapos, okay, yung tanong ko, kasi nagbigay ka nagpa-define ako sa person. sumagot na ako kapatid eh. Yung person, si Allah kasi, laysa kamithlihi shay'un wa huwas samiul basir. Kuha mo? Ang nakarating sa amin, si Allah, ilan? Isa. Tapos ang kwento. Ilahukum, ilahu wahid. Ang inyong Diyos ay iisang Diyos lamang. Tapos ang kwento. Hindi na namin pinapahirapan ang sarili namin. Isa lang siya. Wala siyang katulad. Tingnan mo ha. Tingnan mo. Sabi rito, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Siya si Allah, walang Diyos, walang dapat sambahin, kundi tanging siya lamang ang magpakawalang hanggang buhay, ang tagapagpanatili, tagatustos, tagapangalaga ng lahat ng nilalang. Tapos ang kwento. Okay, next question. Ginawa mo kasing halimbawa yung sarili mo kung nung nagpa-define ako ng person ba si Allah. O, ginawa mo halimbawa. I'm sorry. Sabi ko sa iyo, di ba? Ito sumagot na ako. Yung salitang person, ganito yan kapatid. Para hindi ka malito. Siguro yan na yung last question. Kasi ko yung theology nyo, tatlong person. Ibig sabihin, binubuo ng tatlo. Ngayon, para masatisfied ka, ang Diyos sa Islam, yung salitang Diyos, nauwi lamang sa isang person. Para maintindihan mo. Yung person na yon, hindi katulad ng personality ng tao. Kung ang tinutukoy mo, ilang person yung salitang Diyos sa Quran, isa lang. O di tapos ang kwento. Tumagot na ako. O di mamaya, magpaliwanag ka ulit. last question na yan sa Conclusion na po. O, salamat. Okay. Ulit, sa hapon na ito, sa gabi na ito, ako ay magpapasalamat kay Kara Indasan sa pagbibigay ng oras at pagtanggap sa pangyayang ito na maganap ito. Okay? Gaya ng sinabi, ito ay mahalagang bagay na dapat nating mabigyang linaw. Ganun pa man, hindi po natin pinipilit ang bawat isa na maniwala sa bawat panig sapagkat ang bawat isa sa atin ay may kalayaang maniwala o hindi. Yes. Malinaw lang ang sinasabi ng Biblia na maraming tatalikod sa pananampalataya. At yun po, kung paano kayo nagmalasakit sa aming kaligtasan, ay ganun din po kami nagmamalasakit sa kaligtasan ninyo. Sapagkat darating ang araw, mayroon talaga tayong pupuntahan, langit at impyerno. Okay, yun ang ating concern. Kaya tayo nagpapahayag sa ating pananampalataya. At ganun ang concern niyo sa amin, kaya kayo nagpapahayag ng inyong pananampalataya at ganun din kami. Nanais natin kung ano mang pinahawakan ninyo na sa akala niyo tama, amin ding ipinangangalandakan at ipinapangaral yung pinanindigan namin na tama. Ngayon, gagamitin ko ang pagkakataong ito para makapagbigay ng sa term ninyo, dawa. May pangangaral pagdating sa kaligtasan. May tatlong katotohanan po ang sinasabi ng Biblia. Okay? Ang sinasabi po ng Biblia, lahat tayo makasalanan. Walang sino mang taong makapagsasabi na wala siyang kasalanan. Lahat tayo makasalanan dahil tayo ay makasalanan, tayo ay mapupunta sa kapahamakan ng impyerno. Yan ay nakasulat sa Romans chapter 3, verse 10. For there is none righteous, no not one. Walang sino mang matuwid, wala ni isa. Dahil sa pagiging makasalanan ng tao, mapapahamak tayo sa impyerno. Ganun pa man, ang sinasabi ng Biblia, hindi nais ng nag-iisang Diyos na ang sino man sa atin ay mapapahamak.
sapagkat ang Diyos ay mahabagin, mapagmahal. Hindi niya nais na ang kanyang nilikha ay mapunta sa kapahamakan ng impyerno. Ganun po kadakila ang tagapaglikha natin. Ganun po kapapagmahal sa bawat isa sa atin. Concerned siya sa ating kaluluwa, sapagkat nilalang niya tayo, concerned siya sa ating kaligtasan. At ang sinasabi sa Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. Dahil pala tayo ay makasalanan, kapos tayo sa kalwatian ng Diyos. Walang anuman mula sa ating sarili ang makapagliligtas sa atin. Kaya po sa pananampalatayang Kristiyano, pagdating sa kaligtasan, walang-wala ho ang ating sarili. Wala tayong magagawa para iligtas ang ating kaluluwa mula sa kapahamakan ng impyerno. Ni wala tayong magawa para hugasan ng ating kasalanan. Pero ang sinasabi po sa Romans 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ipinapakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal, isinugo niya si Kristo, nagatawang tao, upang bayaran ang ating kasalanan. Now, hindi ito sa pilitan, pero ang sinasabi ng Biblia sa John 3:16, inibig ng Diyos ang sanlibutan at ibinigay niya si Kristo, ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sasampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, bagkus mayroong buhay na walang hanggan. Now, ang sinumang makasalanang tao, kagaya ho natin, kung tatanggap lang ng buong puso sa Panginoong Hesukristo, ang sabi, hindi mapapahamak sa kapahamakan ng impyerno. At ang kaligtasan na yon ay tiyak na ipinagkakaloob ng Diyos. Wala nang kapahamakan pa. Sapagkat sinabi sa John chapter 10, verse 27 to 30, malinaw na ang tupa ng Diyos ay nakikinig sa kanyang tinig at binibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Kaya sa pananampalatayang Kristiyano po, malinaw ang kaligtasan na ito ay tiyak, ipinagkaloob ng Diyos, tatanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. At itinuturo din po sa amin na bilang mananampalataya sa Diyos ay kailangang mamuhay na ngayon sa kabanalan. Yun ang itinuturo ng Biblia. Kaya nawa po, wala tong sapilitan, pero ang sino man sa ating kalagitnaan na maaring magkaroon ng pagsisisi o repentant mind, magbago ang kaisipan, nasasampalataya sa Panginoong Hesukristo, tiyak ang kaligtasan at hindi na mapapahamak sa kapahamakan ng impyerno. At muli, ako ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na maipahayag ang Trinidad na may nag-isang Diyos lamang na umiiral sa tatlong persona. Kaya yung pagkakatawang tao ni Kristo, hindi po yung pagpapanggap. Siya ay nakaranas ng gutom, siya ay nagpahinga, sapagkat hindi po yung pagpapanggap. Yun ay kaparaanan upang ang kanyang pagtutubos sa atin ay maganap. At yun po ang nagpapakita sa biyaya ng Diyos at sa kanyang habag sa atin. At sa kaluwalhatian po sa Diyos, nag-iisang Diyos na lumalang sa atin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po sa inyong nakikinig. Jalhaq wa zaqal batil. Innal batila kana zawqa. Dumating na ang katotohanan at naglaho na ang kabulaanan. Narito, ang kabulaanan ay sadyang mapaparang. Ito po ang kadahilanan kung bakit humarap po ko sa ganitong maginoong diskusyon. Ito pong mga kaharap natin, matatalino po ito, mga bata pa. Saludo po ko sa kanila. Sila po ay talagang nagtiwala sa atin pumunta rito. No? Maraming salamat sa inyo. Hindi ko po hangad na makipagpagalingan. Kung gusto niyo magpagalingan tayo sa firing. Gusto niyo sa martial arts. Kahit medyo may edad na ako, advisor ako ng hybrid yaw yan. Nasipa pa ako. Pero pagdating sa ganitong ito po yung hak katotohanan. Ito po yung paniniwala ko sa hak, sa katotohanan. Dala ko. Naniniwala ko, nasa katotohanan po ako. At ipinaglalaban ko, noon pa. Simple lang naman, Larry. Kung totoo ang Trinity, at ikaw ang may burden of proof, bakit hindi naging malinaw sa Biblia ang Trinity? Bakit kinakailangan pa magkaroon ng Council of 381 to define the Trinity hanggang sa 500 AC?
Bakit ganun? At sa mga tanong ko kanina, mga paliwanag mo, sinasabi mo, unawain lang ho ninyo, unawain lang ho lang. Therefore, wala talagang hindi talaga conclusive na may Trinity. Gusto niya unawain natin, sa isang basa, hindi mo mababasa. Kailangan makinig ka muna sa theology niya. Na hindi mo rin maintindihan. Ganun po ang nangyari sa akin, mga kapatid, mga kababayan. I used to believe in this battle, this falsehood. Pero, mga kababayan, ito pong challenge ko, wag na ho tayo mag-pretend. Hindi po talaga naintindihan po ito, Trinity. Hindi lang sa ating pag-iisip, hindi rin po talaga magagamit ang talata sa Biblia para maramdaman mo yung Trinity. Ang nasa Bible, lalo na sa Quran, meron lamang nag-iisang Diyos na dapat kilalanin at dapat sambahin. Ganun lang, napakasimple. Kaya nga, marami ng Christian pumapasok sa Islam kasi ako, tulad sa akin, the Bible leads me to the Quran. The Bible leads me to Islam. Hindi ko napatunayan ng Trinity sa pagbabasa ko ng Biblia. Anong nangyari sa akin? Napunta ko sa Islam. Ganyan po ang nangyari sa mga kababayan po natin. Apo? Kaya hanggang ngayon, nandito pa rin, hindi pa rin magbabago tong aking presentation. 40 lang to, 380 na ito nanda ko. Hindi ko to nilabas lahat sa kanya, 40. Hindi nagbago, sapagkat wala akong nabasa, yung Diyos, isang Diyos, binubuo ng 3 persona. Unfortunately, with all due respect, sa aking opinion, kayo na po ang bahala, walang husgahan dito. Wala kasi, Brother James, Larry, I swear before Allah, sinasama ko sa aking dua. Mukallibal kulub. Mapatubayan kayo sa Siratal Mustaqim. Si Allah nakakaalam yan. Hindi ako nandito para magpagalingan. Hindi nangangad ko. Kaya kita mo, ikaw na sunod lahat kung ano yung topic. Ikaw lahat. Dito lang talaga tayo, kasi wala tayong panahon sa kabila. Kaya sana maramdaman mo to from my heart, Larry. Ha? Andito ako, tinuturo ko sa iyo ang Siratal Mustaqim, ang tuwid na landas, katulad ng sinabi ni Jesus Christ, Jesus Christ, Larry, James, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum, fa'budu hada Siratal Mustaqim. Si Allah nga, ang aking Rab, ang aking Diyos, at inyong Diyos. Siya lamang yung sambahin. Ito ang tuwid na landas. Wakiri dawana, anilhamdulillahi rabbil alamin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. No way, you cannot destroy my faith. You cannot destroy my love for the Prophet Muhammad.